beloved Boss Mike Severa. Binanatan na ho ng mga DDS. Ito hong si Hanilet, kasama na si Kitty Duterte, mga kababayan. Ay, grabe. Ito, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, may nakikita po ako rito na malaking problema ang kampo ni Duterte. Ha? Mga kababayan, hindi na ho nire-respeto ng mga DDS etong si Hanilet. Nakuha ninyo? Oo, si Maharlika na lang at saka si Rocky yata ang kakampi ni Hanilet. Oo, naku, matindi mga kababayan ko, ha? Pero, opo, bago tayo bumalik mga kababayan, huwag nyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. O, isusunod na ho natin, are. Oo, ang pagbanat ng mga DDS sa kay Hanilet at kay Kitty Duterte. Hindi na ho maitago talaga na talagang ang kampo ni Duterte watak-watak na. Oo, ha? Oh, watak-watak na ho sila mga kababayan. Eto, talakayin natin. Mga kababayan, isang like naman diyan. Baka naman ho, isang like lang ho. Oo, masaya na ho ako sa isang like lang. Eto na, pasok! Maaaring wala kayong wala kayong pangit na intensyon dito. Nako, eto na mga kababayan. Alam mo, madam, eto na, madam. Okay? Pero kasi pag nagsasalita kayo sa interview, pagkatapos ang sasabihin niyo sa interview, ay pro-cremation ako kasi ang kabaong ay mahal. 'Di ba? I'm pretty sure baka ganyan lang kasi yung biruan ninyo kasi conversational masyado si Hanilet. Hindi naman hindi nga siya politician. Hindi ka daw politician, Hanilet. Huwag ka daw magngangawa, pinipigilan ka ng isang asungot lang. Biruin ninyo mga kababayan, yung asawa ni Digong na tinuturing daw. Diba sabi niya? Commonly white daw. Ano ba yun? Ano tawag nila ron kay Hanilet? Basta yun na yun. Yung iba tawag kabit. Ngayon. Diba ikaw din, Joey? Sabi nila noon may nagsasabi kabit ka raw. Totoo ba yun? Di parehas lang pala kayo ni Hanilet. Dapat kung totoo yun dapat parehas kayo. Nagkakaunawa ang dalawa. Ganon, common law, common law wife yan, di ba? Mga kababayan di ba sabi nila, mga kababayan ko, itong si Joey, dati daw, ano raw ito, Shobetra Ewan ko kasi lumabas yun. Yung pong, mga banat sa kanya noon na, ikaw daw Joey, kabit ka daw, kabit, gano'n. Hindi ako may sabi niya, maraming nagsabi niyan ngayon, kung totoo yun, mga kababayan, parehas naman sila ng sitwasyon, kung sakasakali, ni Hanilet, dapat nauunawaan mo. Hindi mo na dapat tinitira. Tuloy. But if you are going to say something like that, na pro-cremation ka, kasi mahal ang kabaong, yung mga kalaban natin pagpipiestahan yan. Ay, nako. Hindi namin pinapansin yung ganyan, pero dahil sinabi mo na, di ba? Sige, patulan natin mga kababayan ko. Ang tanong, ako mga kababayan ko sa akin naman si Hanilet. Ano yun practical na tao? Oo, di ba? Practical na tao yun. Ngayon, nga naman kung bibili ka ng kabaong, mahal pa yun. Ano naman kung igarapon, di ba? Okay lang yun, pinaghahandaan nyo na yung pagkamatay ni Digong. Kasi alam naman nila na hindi na makakauwi yan mga kababayan Pinapaasa lang nila yung mga naniniwala pa at humahanga pa dun sa matanda. Wala na nga ho talaga Ilang beses, ilang libo, ilang milyon ba naming sasabihin sa inyo na si Digong hindi na makakalaya? Ilang beses ba naming sasabihin sa inyo? Ilang bilyon naming sasabihin sa inyo na si Digong doon na sa kulungan mamamatay yun? Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Eto na, mga kababayan ko. Dahil lang ba dyan? Ano naman ko sabihin ni Hanilet? Ano big deal doon?
Di ba? Walang big deal doon mga kababayan kasi yun din naman ang tungo ni Digong. Nagiging practical. Ano ba ang pagkakaiba kung nakakabaong? Ano ang kaibahan kung naka-abo na lang yun? Wala namang pagkakaiba doon eh. Parehas pa rin maiuwi yun. Di ba? Sabi nga ni Digong Ano sabi ni Digong? Gusto ko sunugin nyo ako dito pag namatay ako. Ayun naman yung bilin etong mga ito sumusuway kita nyo mga kababayan ko? Mas may boses na ngayon yung mga amuyong kaysa mismo na nakakabengbang ni Digong. Joey, alam mo ba? Ayan nagbunga pa nga yung bengbangan nila. Merong lumabas na Kitty Duterte. Si Hanilet na tinitira nyo, may pagsasama, may pinagsamahan. Kalungkutan, kasiyahan, kasigawan, tuwing gabi yan. Di ba mga kababayan ko? Siyempre, parang hindi nyo naman alam. Ano yon? Ano yung sigawan? Siyempre, silang dalawa ni Digong lang nakakaalam. At silang dalawa lang ang nakakarinig nun. Habang humihiyaw si Digong. Kulang na lang lahat na santo, tawagin niya. Santa Maria, Santa Bulacan, Santa... Nako, grabe. Sabay-sabing, bakit masarap? Di ba? Mga kababayan, samantalang ito, Joey, nakabengbangan ka ba ni Digong? Nagtatanong lang ako, para tirahin nyo si Hanilet. Kawawa naman si Hanilet. Hanilet, kampi tayo. Kakampi ko si Hanilet, Di ba mga kababayan ko, Ma'am Hanilet, Ma'am Hanilet, kita mo, feeling niya, siya yung original na babae ni Digong, Samantalang ikaw, may anak kayo, ipaglaban mo yan. Ma'am Hanilet, huwag kang pumayag, ha? Pagtatanggol kita, maniwala ka. Nahihirapan na si Maharlika. Nahihirapan na rin si Rocky. Nanganganib pa makulong yun. Wala na magtatanggol sa'yo. Ma'am Hanilet, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Kampi tayo, ha? Kampi kami ni Ma'am Hanilet. Ma'am Hanilet. Tayong dalawa magkakampi, ha? Kala mo siya yung totoong jowa ni Digong? Diba? Ano? Pagpipiesta ng mga kalaban natin yan. Magpipiesta, hindi nga namin pinansin yan. Ma'am Hanilet, hindi kami ganon. Kasi yung mga DDS ganyan. Konting kibot, pinagpipiestahan. Tingnan mo yun si Vice Ganda. Ayan, mga parang mga bulating inasinan. Kita mo kami. Hindi kami ganon. Hindi kami ganon. Yun ang kaibahan namin. Kaya sabihin mo sa kanila, buti pa. Sila Mike Cervera. Kasama yung The Big Five, The First Five at mga vloggers doon sa kabila. Hindi sila ganyang katulad nyo. Hindi nila tinitira yung kasama nila. Diba mga kababayan, Grabe, no? Sige tuloy. Ma'am Hanilet. Ma'am, dito lang ako. Gugulat nga ako na hindi pag ginagamit ng kalaban natin ngayon Siyempre, hindi nga kami katulad ninyo. Tatanga-tanga kasi kayo. Hindi kami patulang katulad ninyo para lahat na lang gamitin, At iba naman yan. Hindi namin gagamitin yan. Kayo lang nagsasabi niyan Kayo lang gumagamit Hanilet, gustong i-cremate na lang si PRRD dahil mahal ang kabaong. Oh my God. Nako, diba? Oh my God. So yun. Tagal mo naman magsalita. Para ka rin si Libayan. Pwede ba kapag kung si Libayan gumaganong-ganon, pwede naman ikaw gumaganon. Uy, grabe. Uy, ganun na lang, Joey. Kung si Libayan tumitigidig-tigidig, ikaw naman lumiliad-liad.
Ha? Pwede, no? Tuloy. Feeling close sa family, sabi ni Jax de Bueno. Ito na. No, ito na. Lack of sophistication si Hanilet. Ayun. And, Hanilet must accept that fact. 'Di ba? Na hindi talaga siya pang-politics. Hindi talaga siya pang-politics. Ano naman? Ibig mo ba sabihin, ikaw lang ang pang-politics, kaya dapat ikaw yung shota ni Digong? So sorry, madam. Please love PRRD in your own way, but wag na po kayo magpa-interview. Sa totoo. Ala, pinagbawalan mga kababayan, no? Huwag ka na daw magpa-interview, Ma'am Hanilet, huwag kang pumayag. Oo. Magpa-interview ka sa akin. Pinipigilan ka? Sino siya? Para pigilan ka. Sige nga, aminado ka ba, Ma'am Hanilet, na mas matalino siya kaysa sa'yo? Hindi ako papayag ng ganyan. Oy, Ma'am Hanilet, parang sinasabi nito na mas matalino siya sa'yo. Kulang na lang sabihin niya, bobo ka. Papayag ka ba nun? Uy, Kitty Duterte, kampihan mo yung nanay mo. Kinakampihan ko kayong dalawa. Kayong dalawa. Oo, kampi nyo ako. Kitty, kampi tayo. Ma'am Hanilet, kampi tayo, ha? Parang sinasabi niya, bobo ka. Tuloy. Oo lang. So, yan ang dyan, yan yung dyan. Kasi, masuscrutinize siya eh. But those people are saying, naku, mahal na mahal ni PRRD si Hanilet, ganyan. Ineme, ganyan. No. If you're going to bring the conversation, it's gonna get dirtier and dirtier. Kasi if we're going to talk about the love that they had for each other, ineme, ganyan. Mabi-bring out yan. Ba't di niya sinamahan sa aeroplano si PRRD kung mahal na mahal pala? Halak ka, Ma'am Hanilet! Hindi nga pinapasok! Ay, pinapasok pala. Pinapasok. Hindi sinamahan. Siyempre, wala nga daw passport. Walang visa, walang passport. Siyempre, hindi pala pwedeng pumunta yon. Si Joey talaga, grabe ka kay Ma'am Hanilet. Ma'am Hanilet, winawalang ya ka ng mga DDS, Grabe. Di ba? Sabi rito ni Nelin Luciano, OMG, grabe, nakikialam na sa family ni Duterte si Joey. Grabe, no? Matindi. Tuloy. You like those kind of conversation to happen? Ano? Ha? Gusto niyo daw ba yung ganon? Na conversation na nangyayari? Gusto niyo mangyari yung ganon? Naku, Ma'am Hanilet, iba talaga. Kulang na lang, binabastos ka na talaga nito. Oo, Ma'am Hanilet, yung mga DDS, binabastos ka na. Binabastos ka na, Ma'am Hanilet. Maniwala ka, tatawa-tawa lang ako rito, pero kampi tayong dalawa. Oo, minsan mag-meeting tayo nila Kitty Duterte, 3 lang tayo, ha. Oo, 3 lang tayo, Ma'am Hanilet. Oo, pagkatapos nating mag-usap, tatawagin na kitang mama. Ma'am Hanilet, kahit saan. Sa Amerika, sa The Hague, sa Netherlands, sa Hong Kong, sa Japan, kahit saan tayo mag-usap. Wag dito sa Pilipinas. Maraming mga chismoso. Tulad ni Aychang at ni Jojo Chavez. Magmi-meeting tayong 3. Ikaw, si Kitty at ako. Ma'am Hanilet. Pero pagkatapos natin mag-usap, sigurado, Mama Hanilet na tawag ko sa iyo. Pero seryoso, Mama Hanilet, niloloko ka, winawalang ya ka nito. Eto na. Lumiyad ka nga, tagal mo magsalita, Joey. 'Di ba? Kasi she's talking about the legal cases of PRRD, hindi naman, wala siyang poder eh. Wala siyang sa posisyon to talk about it. Wala, kita mo? Abay, wala ka daw sa posisyon para magsalita nun. Ma'am Hanilet, tinatanggalan ka na nila ng karapatan kay Digong. Nakalimutan niya yata na may anak ka doon. Ay, huwag naman ganun, Joey. Bakit mo naman tinatanggalan ng karapatan si Ma'am Hanilet ko? Dapat, di ba, may karapatan pa rin yun. Bakit? May anak si Digong Dong. Di ba?
Hmm. Pagkatapos, dahil nagsalita siya, nagpa-interview siya about it na, please, Mr. Kaufman, do not deprive us from seeking second opinion about kineme-kineme, ganyan-ganyan. That would actually go against Inday Sara. Kita nyo? Oh, ano ba, nag-aaway ba? Si Mami tuloy. Si Ma'am Hanilet at saka si Sara. Naku, grabe to. Mahirap ito mga kababayan, binubokya na nila na talagang may awayan sa pagitan ni Ma'am Hanilet at kaya Sara Duterte. Grabe, mga kababayan. Benjamin Bernardo, alam mo na Ma'am Hanilet, kita mo, talagang tinatanggalan ka na ng karapatan kay Digong. Diba? Sabi ni Boss 22, ang backlash niyan kay Kitty lahat. Kaya nga I think yung mga Nako, yan na nga. Ayan na, madadamay na pati si Kitty. Kitty, kita mo, ginagawa ng mga kakampi nyo. Mali kasi kayo ng mga kinakampihan Tara, dito na kayo. Iwan na natin yung tatay mo. kapatid ni Kitty, si Pulong, si Baste, si Inday, they tried to shield Kitty. Kaya, meron silang photo op na magkakasama Kasi yung ginawa ni Hanilet, ang tama talaga nun, ang ultimate tama talaga nun, is going to be Kitty. Ngayon si Kitty, kinall out ko talaga yan si Kitty, lalo na naglabas siya ng statement about sa pambababae ng tatay niya. Kita nyo mga kababayan ko, kinall out ko talaga si Kitty. Feeling entitled ako grabe itong mga vlogger nyo. Oy! Pag-aari na kayo ng mga vlogger nyo, Mama Hanilet, Kitty, pag-aari na kayo ng mga to. Grabe, matindi mga kababayan. Parang hawak na kayo ng leeg ng mga vlogger, Hawak na kayo sa leeg ng mga vlogger nyo. Mali kasi kayo ng pinagkukuha. Ayan pilingera, di ba? Pilingera, sabi ni Pachuchay. Ang kakapal na mga mukha ng mga vlogger nila, no? Ganon talaga Kasi that's really not going to reflect good on her Na parang Kitty, hindi ka ba aware? Mas magaling ka kaysa kay Kitty? So ganon? Kitty, payag ka ba no? Parang sinasabi niya na mahina ulo mo. Itong vlogger pinagsasabihan ka daw nito. Hindi ka ba aware na yung tatay mo babaer? Kita mo, sabay tawa na parang tuwan-tuwa pa sila na yung idol nila, babaero. Mga kababayan, hindi ako babaero. Maniwala kayo hindi ako babaero. Mukha lang Kaya nga mas gusto kong tinatawag akong di ba? Tawag nila sa akin, bading. Okay lang. Mas gusto ko yun. Sa totoo lang di ba? Grabe feeling, feeling talaga yan, sobra, It's on her. So she was really mistaken. But time and again, sinabi ko, being mistaken doesn't mean that you cannot be corrected. Diba? And to be fair kay Hanilet, after nung ma-call out siya doon sa interview niya na sobrang fail, yung sobrang palpak niya na interview, after nun, hindi na siya nagsalita ulit. Kita nyo, sobrang palpak daw na interview. Grabe. So, ibig sabihin, Ma'am Hanilet, tinatawag ka nito na bobo ka talaga. Pati ultimo interview, palpak daw sa'yo. Grabe, no? Sabi ni Masuki, perfect ba family niyan ni Joey? Masyadong entitled. Di ba? Kabit nga raw ito, sabi nung iba. Ewan ko kung totoo yun kasi marami ko naririnig na kabit daw ito. Hindi ko alam kung totoo yun. Tuloy. Siya nag-public ulit. And then Kitty, I think in order to manage yung backlash kay Kitty, nagkaroon ng photo op yung magkakapatid. Pati ba naman yan? Red Stallion. Pati ba naman yan? Boss Mike, sabi ni Cap, ninyo, haba daw ng kargada. Anong kargada? Yung bang, oskopita ko? May airgun ako rito. Yun, mahaba yun. Tuloy. Pati nga yung libro, pinapakialaman niya, may nalalason ng isip niya dahil alam na masyado siya emotional. Correct. Yung stand pa ni Hanilet about sa Salamat PRRD book na parang, madam, ano ba yan?
Mali ka, Hanilet. Mali ka doon na pinapakailaman yung Salamat PRRD book. Kita nyo, madam mo, mali ka raw, mali ka. Mali ka raw, kita mo. Kailan magiging mali yung asawa ni Digong? Asawa ka ni Digong. Ma'am Hanilet ko. Ma'am Hanilet ko, wag kang pumayag. Ginaganyan ka oh. Payag ka niyan. Si Hanilet ginaganito lang ng isang amuyong na vlogger. Ay naku, Ma'am Hanilet ko, wag kang pumayag. Mali ka raw. Eh, sa amin hindi namin kayang sabihin yan. Oo. Yung sasabihin namin mali si First Lady, ay, hindi namin kayang gawin yan. Ba, ano nang pakialam natin doon? Di ba? Internal niyo yun. Naku, yari. You have no business na magselos doon sa libro or even mag-isip about doon sa kinikita ng pera doon sa libro. Kita mo, Mamanil ito, pati daw yun, no? Naku, oo, wala ka raw pakialam doon sa libro. Ha? Sabi nga na daw ni Digong, di ba, nung huling nakausap niya, na dapat yung libro daw, magkaroon ng disclaimer kasi walang pahintulot si Digong. Gawa-gawa nyo lang daw yun. Sabi nga ni Maharlika, pinagkakakitaan nyo daw si Digong. Grabe, no, mga makababayan. Ano? Miss Hanilet Call, tiyak yan, Boss Mike. Kung mapanood lang to ni Miss Hanilet, sabi ni Leonora Brown, tatawagan ako? Ma'am Hanilet, nakahanda ako. Oo, ipagtatanggol kita! Sukdulan, oo, kahit maging kakampi ko, si Maharlika. Oo, wag lang si Roque, ha? Wag lang si Roque, si Maharlika na lang. Di ba? Mamahanil ito, kita mo, binababoy ka na. Pumapayag ka nun? Binababoy ka? Huwag kang pumayag. Kitty, binabastos yung nanay mo. Payag ka niyan? Mga kababayan ko, tignan ninyo. Tignan ninyo. Binabastos na ho yung nanay ni Kitty. Tapos si Kitty, hindi maka-imik. Ano ba? Hiwalay na rin ba kayo ng nanay mo? Ba, unahin mong kampihan yung nanay mo. Ang nanay, nag-iisa lang yan. Tandaan mo, ang tatay, marami yan. Di ba? Pwede mo namang ituring na tatay si Ipi. Di ba? Ganon. Naku, kung ako mga kababayan kung ako si Kitty, hindi ako papayag neto. Warlahin ko talaga tong mga to. Nanay ko na yan sukdulan talaga. Magkaubusan tayo, basta nanay na pinag-uusapan. Ganun. You are not in the position, even if ikaw ay co-parent ni PRRD, you are not in the position para questionin kung magkano yung kinita ng Salamat PRRD book. Kita mo, kini-question ka. Kahit pa, kita mo ang kapal din ng mukha neto, no? Si Digong lang ang dahilan kung bakit kayo nandiyan dyan. Tapos ngayon, maging anak ni Digong, binabastos nyo na yan. Dapat yan hindi nyo na tinatalakay. Quiet na lang ganun, no? Pero Kitty, binobroadcast pa kung paano ka bastusin, no? Binabastos ka, Kitty, Inuupakan ka nila, Kitty, Nakakaawa naman si Kitty. Kitty! Grabe. Talay. That's just the truth of it. And because itong si Hanilet, she talk about the book several times. No nga. She talk about the book several times. Kasi nga daw, kung paano yan, wala naman pahintulot si Digong, syempre. What is the impact to the Duterte supporters? Nagkagulo tayo. Nagkagulo, aminado sila mga kababayan, nagkagulo-gulo sila, talay. So anyone here is going to challenge my position. Alam nyo mga kababayan ko, kaya hindi naman kami nagtaka kung bakit umihiwalay ang mga yan. Kasi yung mga ganyang ugali, ayaw talaga naming makasama. Sa totoo lang, nung araw magkakasama kami. Ganyang mga ugali nyo Kayo-kayo nag-uupakan. Diba? Meron pang ibang natitira dyan yung iba, mga kababayan na pinagsisiksikan pa yung sarili. Yung kayo na mga magugulo sa mga nagtatanggol
kay Pangulong Bongbong, lumayas na kayo. Oo. Sumama kayo rito. Pare-pares kayo ng ugali nito. Di ba? Mga kababayan, haba na ng oras natin. Huwag na natin ituloy. Pero mga kababayan ko ha, nako, eto, tatalakayin natin tong report ni Stephen sa ano. Yo! Hmm. Magandang gabi rin naman po, sir. Mga kababayan, aba, ngayon lumalakas. Alam nyo kung sino? Si General Torre, tsaka si Ramon Ang, mga kababayan. Grabe. Kumakalat yung Ramon Ang for President. At yung Leonora Brown. At yung General Torre for President. Wala na si Sara neto. Yari ka na, Sara. May Ramon Ang na. At may General Torre pa. Saan ka na ngayon? Nako! Yari na, Sir, tatanong ko lang po sa 2028, siyempre may eleksyon na naman, di po ba? Opo, meron na naman uli. Sino po ang iboboto nyo kung sakasakali? Kasi ngayon, di ba, si VP Sara Duterte hindi na may impeach. So, pwedeng makatakbo yan. Kung hindi siya may impeach hanggang 2028. Kasi magpapile na naman sila ulit next year para sa kanyang impeachment. Si Stephen po yung nagre-report, mga kababayan. Sino po ang iboboto nyo sa palagay nyo? Kung si VP Sara ba o yung i-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Halimbawa, sino ang i-endorse niya? Iba-iba Pwedeng si Secretary ng Defense, sige po. Pwedeng ang kanyang pinsan, si Speaker Martin Romualdez. Pwedeng si former DILG Secretary Abalos. O pwede rin si General Torre. Yun na lang yung matapang, yung talagang kumikilos. Torre na lang, Torre. Nako! Matapang yun Talagang uma-action yun Nako! Doon na lang ako, boboto ko yun si Torre pag tumakbo. Mas boboto siya kaysa kay VP Sara. Opo, yun na lang. Kasi, alam mo, maraming hindi magandang naging istorya tungkol kay VP Sara Kaya ito ko yung talagang uma-action. Nako, patay. Matapang. General Torre. Yun na lang ang doon ako boboto kay Torre. Nako, Torre. Okay po, thank you po. Kayo sir. Kayo sir. Sino? Ako si Torre rin. Nako! Torre na ako kasi. Maganda si Torre. Nako! Torre talaga. Para may takot yung mga dyan. Nako! Kailangan maumusa rin matapang. Nako! Matapang. Tay. Patay, mga kababayan. Ayan, Torre daw, mga kababayan. Nako po. Yan ho, mga kababayan, late na, pero ngayon, mga kababayan, naman ang umuusbong? Ito naman si Ramon Ang, mga kababayan. Ramon Ang! Oy! Leonora Brown, hindi Atong Ang. Ramon Ang. Mali yung Atong sugar. Huwag kayong malito, baka maboto nyo si Atong Ang, Ramon Ang, Ramon Ang tayo, Ramon Ang, mga kababayan, grabe, grabe. Eto na. Double T, Tulpo at Torre. Naku, iba-iba na. Sige, Ramon Ang, mga kababayan, matindi, no? Iba na ngayon. Samantalang nabanggit nga namin yan. Kaya lang, non-partisan kami dun sa programa ng The Big B, di namin masabi yung Ramon Ang Pero alam nyo, talagang kung magagawa ho ni Ramon Ang yung kanyang gustong gawin na mapatigil na ho ang mga baha sa Kamaynilaan, sa buong NCR, mga kababayan, sigurado mananalo si Ramon Ang. Mananalo yan si Ramon Ang. Diba ba? Sure na yan, mga kababayan. So mga kababayan, inabot na ho tayo ng mahabang oras. Alam kong bitin kayo, Pero mga kababayan ko, masakit na sa ngalangala yung magdadalawang oras na nagpapatawa sa inyo. So muli mga kababayan, maraming salamat. Bago tayo mag-iwahiwalay, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike